Magandang umaga, hapon at gabi po ulit sa inyong mga boss. Isa na naman sa mga katrabaho ko ang pinakita kung gaano siya kayabang. At nag-loan pa nga yan sa SSS para lang mapagawa yung upuan. Pero syempre, joke lang. Hindi ko nga alam kung paano ko iuwi ang upuan na yan. Kaya ayan, tinalian ko na lang. Fast forward at nakuwi na nga ako. Ito na, pinrepare ko na yung mga gamit na dadaling ko dahil dadaling ko nga yung upuan doon sa pagawaan. Ayan, nilagay ko na nga lang din sa motor, pinrepare ko na, tumalis na rin ako, mabilisan lang to, biyahe na tayo. At bago nga ako dumiretso sa gawaan meron pa ako isang tropang dadaanan, magpapagawa rin yun ng upuan. Kaya bali dalawa yung ipapagawa ko mamaya, pero dadaanan ko muna siya doon sa Rosario, Cavite para makuha ko yung upuan niya. Dahil lang sabi niya nga sa akin ay sasalang niya daw yung motor niya. Nandito na nga tayo sa Rosario, Cavite at kung saan laging piyesta ang daan. Pero yung traffic na yan na yung nakasanayan. At luluwag din naman yan dito pagdating sa may SM Rosario at nag-pioneer nga ako dyan. Huwag nyo nang alamin kung anong taon yon dahil matagal ko nang kinalimutan. Nandito na nga tayo sa town proper ng Rosario at eto na, malapit na tayo kung saan ako pinanganak. Sa Patres, Rosario, Cavite. May mga kamag-anak rin nga pala ako dyan pero hindi ko na sila madadaanan. Kaya shoutout na lang sa tropang Tres Media dyan. At eto nga't nakarating na tayo, may message ko na lang din si boss. Waiting! Nag-reply na nga rin si boss kaya nag-decide na akong pumasok. Ito na nga pala yung upuan na ipapagawa niya at ito yung motor na isasalang nila. Hindi ko na rin kinuna ng buo dahil isasalang nga yan. Na-prepare ko na rin naman yung upuan kaya babalik na ako doon sa gawaan. Shoutout na lang ulit sa tropang Tres Media dyan, sa mga kamag-anakan ko dyan at sa mga pinsan. At eto nga't nakarating na rin tayo malapit sa gawaan. Jump muna tayo ng dalawa dyan. At ayan, nandito na nga tayo. Makikinom po muna ng tubig dahil nagagalit ang asawa ko at hindi raw ako nagdala ng tubigan. At eto nga, wala pang 2 segundo ay nabalatan na ni Kuya Mark ang upuan. At isusunyo na nga raw tong sa tropa ko na bukol-bukol at maraming bulutong dahil basa yung foam niyan. At nung tinanong ko nga si Kuya Mark kung anong ginagawa niya, at nilalagyan naman talaga ng rugby para hindi gumagalaw yung foam kapag tinatabas niya na. At unahin niya nga rin daw tabasin to dahil yung isa naman ay kakantohan ng namin para may forma. At naipangako ko nga kay Kuya Mark na sa susunod na punta ko ay semi-lowered na nga rin namin to dahil plano niya na nga pagandahin ulit yung motor niya. So ayan, binilisan ko na lang din, baklas muna tayo ng shock at gulong para ma-prepare ko na yung shock dahil matagal na raw itong hindi nabubuksan. Tapos ay silip din tayo dito sa upuan. O diba, dual purpose, nagkaroon ka na ng gawa, meron ka pang pinapagawa at kikita ka pa sa paggagawa. Ganyan talaga kapag hindi mo sinasayang yung mga oras mo. Sulitin mo bawat oras mo para kumita ka. Hindi naman lang yan para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Meron akong trabaho, nagme-mekaniko ako, dumitiskarte pa ako sa pagtitinda ng kung ano-ano. Gawin mo lahat yan habang malakas ka pa. Para pagdating na panahon na mahina ka na, ay masasabi mo sa sarili mong marami ka nang nagawa at hindi naubos ang oras at panahon mo sa pahila-hilata. Dami mo na namang ebas. Balik tayo dito sa upuan. Tinatapos na nga lang din tong cover at uunahin niya na nga lang din daw tong sole dahil pagkatapos nito ay kakain na. Free meal pa nga ng adobong iga. At pagkatapos nga ibalik na ulit tayo dito sa trabaho. Share ko na lang din sa'yo, dati naman ay hindi ko alam itong mga pinagagawa ko na to. Pero pinilit kong alamin dahil kailangan kong matuto. Lahat ng matututunan mo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon ay makakadagdag sa skill set mo na maaaring makapagpabago sa buhay mo. Yan ang tinatakot sa utak ko, kaya ako nakalbo. At natapos na nga rin po tayo. Ito na po yung shock ni Kuya Mark. Hari nawa ay mawala na yung lagutok dyan dahil yun talaga yung nirereklamo niya. At gusto niya nga ibaba ng kaunti yan dahil magsisemi-lowered nga daw siya. Salpa ko na lang dito dahil natapos na rin naman ni Kuya Mark yung upuan. Ito na nga po yung upuan natin. Sheesh! Eto nga at natapos na rin yung upuan, tinipe ko na nga lang din yan dyan. First time nating uuwi ngayon na medyo maaga pa at hindi pa madilim. Pero bago ako umuwi ay di-deliver ko muna yung isang upuan na flat seat dahil gagamitin na rin yan doon sa motor na isasalang. Tao po, pwede po ba magharana? Hindi daw, kaya didiretso na lang din ako ng uwi.
Fast forward at ang kauwi na nga rin ako, eto na yung upuan ng tropa. Syempre nilinis ko muna yan dahil gaya ng dati, hindi ko naman bibigay sa kanila yan ng marami pang markings ng pinagtahian. Kaya binabrush ko muna yan at pinupunasan ng interior protector. At ayan nga, babalutin na rin natin ng anti-pusa para kapag binahong bukas ay siguradong hindi masugatan. Eto nga, fast forward, kinabukasan na kaagad, tinape ko na yan at binyahe ko na. At pagdating ko nga dito sa trabaho ay hindi naman excited yung nagpagawa, kaya nakaabang na kaagad siya sa akin. Pumaparada pa lang ako parang gusto nang hablutin yung upuan. Kaya sabi ko, eto, tanggapin mo, kunwari hindi mo ko sinalubong. May mga sinasabi pa nga yan dito, pero syempre naka voice over nga to at hindi nyo siya maririnig. At ayan, diniretso na nga niya ng kabit, tuwang-tuwa. At hanggang dito na nga lang po ulit mga boss. Maraming salamat po sa lahat ng nanood.